Yun. So, ngayon maglalaro tayo ng Fire Red Hardcore Nuzlocke. So, if aware kayo sa Nuzlocke, halos same lang siya na kada mamatay mong Pokemon di mo na pwedeng gamitin. Pero, dito sa Hardcore Nuzlocke may mga dagdag lang tayong rules kagaya ng may mga level cap ganun. So sa playthrough na to, ang gagawin natin ay flying types only. So, alright. Starting off, ang pinili ko ditong starter ay si Charmander dahil yung dulong evolution niya ay flying type. Pero sa rules natin na to, hindi tayo makakagamit ng mga hindi flying type sa mga gym. So, yan. So, natalo na natin si rival natin. So, ayun. Maghanap na tayo ng talagang de facto starter natin na flying type, which is itong huli nating Spearow ngayon. So, yeah. Pag nahuli na natin yan, pwede na nating iwan muna si Charmander natin sa box. And yung sunod nating encounter dito ay Caterpie na mag-evolve siya ng Butterfree na may flying type din. So to si Butterfree, magagamit natin yan dahil yung level cap natin sa gym level 14 at kaya na niya mag-evolve ng level 10. And yung last nating encounter bago mag-gym ay si PG. Right, so ito ang gym battle kay Brock. So ang ating strat lang dito, papaliguan lang natin siya ng sand attack. Then after nating paliguan yan mamaya ng sand attack, ilalawas na natin yung yan, si Spearow natin para paliguan siya ng growl, para kapag may lumanding man siyang atake, mahina lang. I mean, take lang naman ang kaya niyang atakihin. Wala pa siyang rock move, hindi kagaya ni Onix. So, para pagdating lang ni Butterfree, wala siya halos magiging damage. So, yun, wala pa rin lumalanding na atake halos si Geodude. So, mag-harden din tayo ngayon dito, pero tong harden na to, mostly para lang kay Onix in case makapag-land siya ng rock type sa atin, kasi 4 times mas malakas yun sa atin bug flying type tayo. So yun, pag naka plus 6 na tayong harden, yan, kaya na nating pupugi ng confusion yung Geodude. Alright, so nag-learn tayo na Sleep Powder dahil nag-level up tayo. Sa rule set na to, okay lang yung parang idadalin mo sa dulo yung EXP. Kahit ang level cap ay level 14. So, dahil ng plus level na yon, natuto tayo ng Sleep Powder. And yung Sleep Powder natin dun halos 100% accuracy dahil ng ability ni Butterfree. So, yun. Unang panalo nating gym. And after naman nun, pwede na tayong kumuha ng Magikarp and Zubat para sa mga sunod nating encounter. And after nating mapa-level yung mga yon, Gyarados at saka Zubat, labanan natin si Misty. So yun, nakikita nyo halos 100% yung Sleep Powder natin. 97% accurate yata yun dahil ng compound ice ni Butterfree.
So, yun, may natira pang natira pang HP si Staryu. Pero as long as natutulog, okay lang. Ayun. Okay na din dahil nagamit na ni Misty yung kanyang potion para dun kay Staryu. And, yun. Same strat lang. Papatulugin lang natin ng sleep powder yung kalaban. Then, ito na yung Gyarados nating napa-level. Valid encounter din dahil flying type siya. So, tinuruan na rin natin na secret power and then yun, nag-crit. Para di na tumagal yung laban. So, yun na, second badge. And moving forward sa Vermilion na to, may nakuha tayong Farfetch dahil ng trade evolution. Ng trade. So, ito naman yung battle kay rival sa SSN. Ang level cap natin dun kay Lieutenant Surge sa electric type na gym ay level 24. So, sana hindi na mag-level up pa si Gyarados natin. Halos siya yung ginagamit natin dito dahil ganun kalakas si Gyarados talaga eh. Pero halos manilang naman sa kanya tong si rival. Ayun. So dalawang secret power lang. Siya pa mabubuhay pa to withdraw. Yun. Alright, so that's the rival fight. Then ito naman yung kay Lieutenant Surge. Iisipin nyo baka mahirap dahil electric type sa flying type natin. Tapos 4 times pang mahina si Gyarados sa electric. Pero sa sobrang lakas talaga ni Gyarados sa early game, kahit mga electric wala eh. Pero to be fair, hindi naman naka-landing ng electric attacks yan. Voltorb, saka ito si Pikachu. So yun, minadali na ni Gyarados and and then fast forward na to sa Rock Tunnel naman at saka sa Celadon. Namatay yung dalawa nating flying type na si Butterfree saka si Pidgeotto. So sad. Pero sa Celadon, meron tayong another encounter dito, si Scyther. So nakuha natin siya dahil inubos natin yung pera natin sa coins. And then once na yon, ito, laban na kay Erika. So halos dito kay Erika wala namang magagawa halos sa flying type saka poison type na Golbat. So si Golbat na lang yung pinang front ko. Although, yun, ganun lang naman ang ginagawa. Wing attack lang na wing attack. Then, occasionally, nilalagyan natin ng held item na mga berry. And, nakakuha rin tayo ng Doduo sa left side ng Celadon. And, since ang level cap natin ngayon ay 43, pwede na natin gamitin yung Charmander natin. So, papa-evolve natin siya hanggang Charizard para magkaroon na ng flying type para pwede na natin gamitin. And eto, pinas forward ko na lang dahil kahit ang level cap ay 43, napa-over level ko ng 36. So pinupog lang kanina nung si rival saka si Giovanni. So pero ito yung Pokemon natin sa ngayon. And then ito na yung sunod na rival fight na mas mahirap na level 42 yata siya, 41. So medyo pantay na uli yung level.
Ayan, pinangunahan ko na lang ng Charizard para ilabas niya yung Blastoise niya. And then, yan. Para may ilabas na naman natin si Gyarados. Ganun lang. Then, hindi na rin ako nagstay kay Gyarados dahil meron siya Intimidate pero yan. Nailabas ko na lang din si Dodrio para saktong kaya niya yung mga sumunod. So, ito naman yung kay Giovanni na laban. Inunahan na lang natin ang Surf saka Dragon Rage para hindi tayo ma-poison point. So, dito masyado napayabang dahil masyado akong kumpiyansa sa kunat ni Gyarados kaso wala. Malas. So, sobrang laking loss na walang Gyarados natin. Paghiganti siya ng kanyang mga kasama. And yeah, ito naman Nidoqueen halos walang magagawa din. So, iniwing attack confuse rin na lang natin. Yun ang Giovanni fight and sadly kailangan ko uling kunin yung Farfetch dahil nawala si Gyarados. So, ito naman yung Koga fight. Again, ang ayan, ang strat natin dito ay basically substitute at Swords Dance lang. Buti walang masyadong damage kanina yung sludge kaya hindi na basag yung substitute natin. Pero yun, medyo under level lang tayo dahil ang level cap nga dito ay 43. Same sila ni Sabrina ng level cap, so paglalabanan siya ay dapat back to back. So same strat dito kay Sabrina, substitute Swords Dance lang. Actually OA ata yung Swords Dance ko, kaya na yata ng dalawang Swords Dance yun pero mas maigi na ring safe. So yun, another sweep gamit si Scyther natin. And iniram ko muna dito yung katawan ni Gyarados kahit deads na siya. Kailangan natin mag-surf pababa Sadly wala sa Pokemon natin kaya mag-surf. And yun, sa Cinnabar Island, ito na yung huli nating encounter. Si Aerodactyl. And time for the 7th gym kay Blaine. So inilabas ko muna si Scyther para mabait siya mag-Fire Blast, saka para maalis na rin yung Intimidate. Pero swerte dito dahil nagka-Omnibus agad si Aerodactyl natin. So medyo na-negate niya yung -1 ni Arcanine. So another Omnibus, so nasa +1 na siya ngayon. Pero doesn't matter na rin siguro dahil yun na. And final gym ay kay Giovanni. Tinuruan ko ng Giga Drain si Golbat para siya mag-deal sa mga rock type. Saktong inilabas na rin agad ni Giovanni yung dalawa niya Rhyhorn dahil kita niya yung super effective move kay Golbat.
Ayun. So, hindi ko nabigyan ng cherry berry si Golbat para sa paralysis. So, papalitan na lang natin siya. Marami pa naman Pokemon dito and dadalawang Pokemon na lang ni Giovanni. So, yun. Delikado rin yata yung dig na yun kasi baka tamaan tayo ng earthquake pero buti hindi na ano. Although not sure kung tatamaan pa rin siya kahit flying type tapos nasa ilalim ng lupa. And then ito yung fight naman kay rival ulit bago siya maging champion. Nahuli lang yung record natin so ayun, panalo naman. And dito sadly over level ko si Golbat, so wala tayong pang deal sa mga rock type ngayon dahil level 60 yung ano natin yung level cap natin. So sadly ibang gamit ko ngayon dito. So ito kay Lorelei, sinarte agad tayo ng Omniboost kay Aerodactyl. And then sakto nilabas siya si Cloyster, so ililipat ko dito si Scyther dahil mas madaling mag-setup dito wala siya halos sa mga move, so makapag-substitute Swords Dance ulit tayo dahil wala namang Ice Beam si Cloyster. Kung may Ice Beam siya medyo delikado siguro. So yun, dating gawin. Kaso nababawasan ng pakunti-kunti dahil ng hail. Pero malaki pa naman ang HP natin. And then may berry din tayong hawak. Citrus berry. So yun, tigi-tigi sa wing attack lang din si mga Pokemon ni Lorelei. So yun, then kay Bruno naman, dito ulit tayo kay Aerodactyl. Wala na kasi tayong nagigigadrain na Golbat, so sadly ang pang deal lang natin ngayon sa rock type talaga sa Aerodactyl lang, sa kanyang earthquake. Although naturuan ko rin naman ng Steel Wing tong si Firo, so pwede rin siya. Kaso mas mahina yung damage niya pero okay lang para hindi masyado mabawasan yung PP ni Aerodactyl. So kaya niya namang makipag-deal dito kay Hitmonchan sa kay Machamp na susunod. Wag lang tayong makikrit siguro. Yun, so hindi tayo na-punish dun sa cross-chop na yun. And para safe, magpapalit na ulit tayo. Ito na lang para hindi effective masyado yung break. And palit na ulit tayo sa ating rock type killer. Hindi ko alam bakit ko nilabas si Dodrio doon. Yun, ma-earthquake lang din. And yun ang kay Bruno. Then sunod ay si Agatha. Dito kay Agatha tinuruan ko ng aerial AC Scyther dahil double teaming tong kanyang unang Gengar. So para ma-ensure na tatamaan natin siya, although one hit lang naman yun kung tatamaan ng wing attack, pero mas maigi na ding. So yun ang ating ang ating strat mostly ay itong kay Scyther na to. So yun, that's Agatha. And then kay Lance naman, hindi natin halos magagawa yung strat na yun kay Lance dahil mahirap mag-setup sa Gyarados. So pinauna natin si Aerodactyl dito. Ang kaso may -1 siya dahil ang intimidate. Kaso yun ulit sinarte ulit tayo sa Omniboost.
And nasa neutral attack na tayo ngayon. Another on my boost. So nasa +1 na tayo. Ayun. And kaya na to ng one hit na earthquake. So and then ito ding si Dragonair, kaso oo, may natira pa. Masama nga na ngayon dahil di na tayo makakapag-stay kay Dragonite. So hindi makakakill yung +1 ancient power. So iaalay na lang natin tong si Farfetch natin. Wala din naman siyang kwenta eh. So sino ang sunod na tatangke ng outrage? Si Charizard. Ang kaso nag-crit. Iba-iba sana kung hindi nag-crit. So ito na lang inilabas ko dahil parang mas okay akong pag siya ang pag siya ang na-deads. Pero swerte tayo dito dahil nag-hurt itself sa confusion. So final battle, champion battle. Mahirap mag-setup dito pero hindi ko alam bakit pinipilit ko pa din. Ngayon dito na nag-alangan ako dahil pwede ako mag-substitute pero baka mag-aerial ace ulit siya. Kaso ngayon nag-sand attack naman, so sayang kung nag-stay na lang tayo. Yun, hindi natin na-take yung risk. So ngayon i-stay na lang tayo kay Aerodactyl, kaso bawas na yung Scyther natin, so hindi na siya pwedeng. So nabait natin dito yung Blastoise, kaso kung may Gyarados tayo, pwedeng Gyarados ang ilalabas natin sa Blastoise eh, kaso wala. So ito na yung pwedeng sunod na maging alay natin kay Blastoise. So yun, para mas safe, isa-sacrifice na lang natin siya. Pero sadly dalawa sa Pokemon ko yung mahina sa Hydro Pump, and then yung isa mamamatay na, so ito na lang talagang pwede. So nilabas siya dito yung Rhydon. At ang makakapatay lang dito ay si Aerodactyl. Ang kaso tumama yung Rock Tomb, so patay. Hindi ko re-expect na patay na agad. Siguro dahil kung puno buhay niya, baka mabuhay pa doon. Pero ngayon wala na tayong pamatay kay Rhydon. Patay na yung may Steel Wing, patay na yung may Earthquake. So mukhang GG. So pipilitan na lang natin dito. Magpe-flamethrower tayo kahit umuulan. Pero wala eh. So 4 times super effective Rock Tomb gagawin. Wala na rin magagawa dito kay Scyther. Pag-asa lang natin kung mag-mimish yung Rock Tomb, kaso nag-miss na kanina, so GG. And then GG din. So yun, ating unang attempt sa challenge na to.